Wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Mukhang wala ng planong palagpasin pa ng aktres na si Francine Diaz ang mga ginawa sa kanya ng kapwa-aktres nito at dating katrabaho na si Andrea Brillantes. Sa ginawang live ni Francine ay mariin niyang pinabulaanan ang lahat ng ipinupukol sa kanya. Ayon dito ay hindi umano niya kayang manahimik pa. Maging ang ex-boyfriend ni Andrea na si Seth Fidelin ay pinagtanggol si Francine. Sinang-ayunan nito ang lahat ng sinabi ni Francine sa live. Tulad na lamang nang wala umunong inagaw ang aktres. Ang mga larawan na binahagi nila noon sa kanilang social media na kung saan ay magkasama sila at ang pamilya ni Francine ay alam daw ni Blight yon. Dahil ang totoo, dapat daw kasama si Andrea na pupunta sa bahay nila Francine noon para manghingi ng sorry. Ngunit wala daw Blight na nagpunta sa kanila. Nagulat na lamang daw si Francine na laman na siya ng social media noong mga panahon na yon at siya na daw ang lumabas na masama. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagtetestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayo narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong tumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na duwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag na ngayon. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyo yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for my hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami ng sinasabi sa akin ng mga tao. Wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan. Playback nyo. Kasi wala talaga akong inagaw. At kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin ang trabaho namin. At saka kasi, yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam nila ni Blythe, actually wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But, si Blythe ay hindi sumama. She was invited, pero hindi siya sumama. Kaya, nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit ako na nga yung nadamay? Ako pa yung naging masama sa kwento. Wala akong inahas,
wala ko nilandi, wala akong inagaw. And then the next thing I know is, ako na yung pinagpipiestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na duwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng ganyan. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyo yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga patol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin nanahimik, lalo ako. Respected Blythe. And, of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. Hello, sa family Francine. Unang-una, walang inagaw at team. Walang agaw. Okay? Okay? Ako, alam to ni tita, ako ang nagsabi kay tita, ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Kung anong dapat Pero kasi, matriggers. squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why tinawag tayo squad, guys. Pero kasi makikitid yung utak ng iba eh. Makikitid kasi yung utak ng iba eh. So, yun. Lilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko, ayan. Seth Pedilin po. Walang inagaw si Francine. Okay? At hindi na ako magsasalita pa ng marami dahil lang. So lang po namin klaruhin lalong-lalo ako. At Ito lang namin hindi na dahil klaruhin. yung family Wala. ko, lalo ang mga bata. Yep. Wag niyo po idamay yung mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamay niyo talaga, magiging. talaga. Sinita na ba ako? Okay, tipak, dadaling ko sa tapat ng bahay niyo. So sana naman ito, malinaw na sa inyong lahat. Ako, nandito lang ako. Nagsabi ako kung pwede ako magsalita, tinanggap ni Francine, sinabi ko na walang inagaw si Chin. Nandito ako para sa kaibigan ko, okay? Hindi kami nandito para magpasikat kami o sumakay sa mga issue na yun. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Andito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko, ang pamilya na tumanggap sa akin, sa ikalawang pagkakataon ho, kung alam nyo lang. Andito ko para sa kaibigan ko. At siguro, this time, talagang may marinig lang ako. Basta yun po. Guys, magmahala na, magpapasko na, magbago-bago na. Ang tagal